Good morning. Good morning. Ayong buntag sa tanan. Kumusta mo mga igsuon? Ayo na ba? Init kayo, no? It's already summer. Mauna na bawal yun ang nakasimangot kay musamot og kainit. So mauna kinahanglan kita mag-smile, na magsimba sa Panginoon. Ang uban nato diri gikan bakasyon, so welcome back. Ang uban padung pa mo bakasyon. But anyway, magnindog tang tanan og atong abi-abihon, atong isip kay igsoon, maki-welcome ta, let us greet one another as we sing our fellowship songs. Alive, alive. Alive, alive, alive. My Jesus is alive. I forever alive, alive, my Jesus is alive forever. Sing hallelujah, sing hallelujah. Makilaman sa tanan. Hallelujah, hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive. Sing hallelujah! Sing hallelujah! Sing hallelujah! Jesus is alive forever. Sing hallelujah! Sing hallelujah! My Jesus is alive. This is Lord. Alihog, malingkod. Talihog, malingkod. Salmo 104, versikulo 31, 33 hanggang sa 34. Palungtara ang himaya ni Jehova sa walay katapusan. Pagpalipaya si Jehova sa iyang mga buhat. Kang Jehova mag-aawit ako samtang nabuhit pa ako. Sa akong Diyos, mag-aawit ako o padayit samtang nabuhit pa ako. Pakatamhison unta ang akong pagpamalandong kaniya, magakalipay ako kang Jehova. Pabilin ka sa pagtindog ug atong awito ng awit sa pagdayeg, purong-purongan siya.
Magampo ta. Amahan mo nga langit noon sa magkausapa, nagaduol kami kanimo nining tatnahan. Salamat amahan sa kaygayunan nga kami imong tigom karon sa among pagsimba ug pagdayeg alang kanimo. Salamat sa mga panalangin nga among nadawat sa milabay nga mga semana ug pasayloa usab kami sa among mga nahimong nga diliw sa imong kabuton. Samtang kami magapadayon puna kami sa imong balaan nga espiritu aron aron mahimo namo nga may sentro ang among kasing-kasing una-una sa pagpaminaw sa pulong na among madungog karon. Panalangin mo sa imong anak nga magadala niini. Kining tanan among ipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manluwas. Amen. Palihog ng lingkod. Atong basahon sa tubag-tubag ang 1 Korinto 15 versikulo 1 ngadto sa 11. Mga igsuon, buot kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo, ang inyong ipanagdawat nga niini na nagbarog kamo karon. Kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat kura usab na si Jesus o nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya ngadto kang Sipas unya ngadto sa Napulo ug duha. Unya nagpakita siya ngadto kang Santiago ug unya ngadto sa tanang mga apostoles.
Kay ako maumay gud ang iwit sa tanang mga apostoles nga dili gani takos pagatawgon nga apostol tungod kay gilutos kuman ang iglesia sa Dios. Kinunua ako nakabuhat ug labaw pa kay kang bisan kinsa kanila. Bisan tuod dili gayud ako ang nagbuhat kundi ang grasya sa Dios nga aniya uban kanako tanan. Mayong buntag mga igsoon. O kato ang mga hulagway sa nilabay nga Semana Santa sa atong simbahan. And praise God, successful kaayo ang atong Holy Week. Ang atong walkthrough. We were able to gather almost 500 people. So, salamat sa Ginoo. And then during the sunrise resurrection service, puno kaita. Sa atong attendance, if you notice, ang naadiha is 849, no? That's the number of seats, but there were some people who were standing. So basically, we were close to 900 last Sunday sa ato sunrise service. So atong pakpakan ang Ginoo sa atong Semana Santa ng mga simba o mga kalihukan. And so good morning once again. Kumusta mo karon? Salamat sa Ginoo kay nanimbag yapon ta bisan og init kayo. Mao na smile mo mga igsoon ha para dili makapuno og kainit sa atong pagsimba karon.
atong gi-advertise po ang breakthrough. So, the breakthrough is a follow-up sa atong walkthrough. So, kung wala pa mo ka-appeal o breakthrough, we invite you to join us karong Sabado na, April 18, whole day, 9 to 4. 9 in the morning up to 4 in the afternoon. If you want to experience freedom, if you want to experience kana fresh start sa inyo ang spiritual life, kung ikapuyan na mo sa inyo ang spiritual life, o gunahan mo nga hatagan mo bag-o nga kagawasan diya sa Ginoo, na appeal mo sa breakthrough karon ng Sabado, April 18. Okay? I want you to tell the person next to you, Igna, April 18, karon ng Sabado, appeal ha? Igna yung tupad, ina-appeal ha? The parenting seminar yesterday was also very successful. 29 parents came to attend the effective parenting, and more to come this year. Reminding also katong mga igsoon nato na taga Talamban, taga Mandawi, Lapu-Lapu, Konsolasyon, ang ato ang JMOL extension worship twice a month na. So good karong nga bulan, katong atong mga contacts, please invite your friends. Kung layo na iyanhin din sa Aurelio, doon ra mo ngadto, dito na lang ta makita. Domingo 9:30 ang service dito sa cinema. So J Center Mall Cinema, dito ta magsimba twice a month, so every third and fourth Sunday. So kung 5 ka Domingo ang bulan, unsa man, 4th and 5th. So that ang last 2 Sundays yun, no? And hopefully, kung mag-grow pa itong attendance dito, hopefully by June, every Sunday na ta atong simba dito sa atong extension worship. Anya, katong mga taga dito nga mga na-invite na to dito na nato sila doon. Alright? But then, for us here sa Mother Church, dako pa kita og goal i-meet because we need to fill up this empty chairs. Anawa ng mga napabay mga empty chairs sila, no? Kita mo? O mo kay mga kalag na nimba niya. Nganong wa sila? Kay wa ninyo imbitahan. Alright? So this morning, I already projected the goal. Ang atong goal for the morning services, for the 10th service, our goal is 350. Okay? So, kaya na mo? Kung kita magdalatag atong mga friends, atong mga kaila, kauban sa office, then it's so easy. So, I don't know pila itong attendance this morning. We are more than 200, but our goal is 350. So, matinabangay na nga, imbitahon na to, kinsay atong maimbitahan. Kaya I'm sure, nga sa katong mga ipang-imbitahan na to dali, wala ka na ulawan. Amen? Nga naman? Because we know that we are sharing and proclaiming the pure word of God. Amen? O na kung makadungog sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo'y usap sa ilang mga kinabuhi. So, sayang kaayo ang mga giandam nato dinhi kung ang sige paminaw, kita na po, kita-kita lang, no? Atong dadon ang atong mga kauban, ano man. That's the way we share the gospel by bringing them to Christ. Alright? So, ignan to pa talihog, kuhita, magdaka at sunod Domingo, ha? Na. Sunod Domingo. Katong silingan nimong sabaan, dadato, mahilong na to. Katong silingan nga palaaway, dadato. Para dili na po ito mga away. Ay, dili. So, invite na to sila because there are so many things that they can enjoy here at Bradford Church. Alright. Sa upat pa ng mga announcements, please make sure that you bring home a copy of our bulletin. Mga announcement, mga programs. And by the way, our daily vacation Bible school, magsugod na ugma. So, atong iampo ang atong mga teachers. Init na ba kayo? So, i-pray na to na God will cover them with His protection. Na dili in town sila maatod mga dautan. I-pray po na to ang mga bata
We are targeting to reach out 2,000 children this year. So we have 18 areas, but pwede pa nato napunan because if you want our Daily Vacation Bible School to be open in your area, you can. So igna lang, please get in touch with Ate Che. Igna siya nga, I want sa akong area, sa akong gipuy-an, dunay Daily Vacation Bible School, no? So as long as naalam siya sa Cebu City, please. Ayaw po to, no? Anong layo kay, maglisod na itong estudyante, no? But please, tell us if you want us to open a Daily Vacation Bible School in your area. It's a one-week class, Bible class for children, okay, up to high school. So we will send volunteers moadto dito para motudlo sa mga estudyante. Ikaw nga host, ang iyong responsibility is to take care of our volunteer teachers, no? Nga doon na sila ay kapasilungan ini kaudto. Kung matag og snacks optional, pero malipay gyud ang ato mga teachers ana kung naay pabugnaw. Kung wala pod, malipay ra gihapon na sila. Di ra na magkusmod ilang now. Amen. Amen. At this point, atong awiton ang awit sa pagpangandam, Jesus' name above all names. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living atong ablihan atong mga Biblia. Let us open our Bibles to 1 Corinthians. 1 Corinto, Kapitulo 15. Magsugod ta sa versikulo 12 ngadto sa 20. 1 Corinto 15, 12 ngadto sa 20. O manindog ang tanan sa atong pagbasa sa pulong sa Dios. Nankon si Kristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon na walay pagkabanhaw ang mga nangamatay? Kung wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay nga bisan si Kristo, wala di ay usab banhawa. O kung si Kristo wala banhawa, nan kawang lamang ang among pagwali o kawang lamang usab di ay ang inyong pagtuo. O kami usab pagahimatud-an nga nagbaka di ay may tungod sa Dios. Kay kami nagapahayag man may tungod sa Dios na siya nagbanhaw kang Kristo nga wala di ay niya banhawa kung tinuod man nga ang mga nangamatay dili banhawon. Kay kung ang mga nangamatay dili man paggabanhawon, nan si Kristo wala di ay usab banhawa. O kung si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan o kamo anaa paghihapon sa inyong mga kasalanan. O dugang panihana, bisan sila nga mga nangamatay diha kang Kristo nangalaglag lang di ay. Kung niinirang kinabuhiya, may paglaong kita kang Kristo, na sa tanang mga tao kita mao ang labing takos pagkaluyan. Apan,
Ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay nga nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang mga pulong. Manglingkod ang tanan. Atong iluko atong mga ulo diha sa pagampo kita. Salamat o Dios ining kabuntagon nga imong gihatag kanamo nining ikadurhang Domingo human sa pagkabanhaw sa among manluwas. Pasayloa kami sa among mga sala na nahimo diha kanimo o Dios. Daghan kami nahimo na dili angayan. Walay matago diha kanimo ang tanan namong gibuhat sa hunahuna, sa pulong o sa among mga buhat. Dili matago diha kanimo. Pasayloa kami Ginoo. Naghinulsol kami sa among mga sala. Kay ikaw ang putli nga Dios, balaan nga Dios, ug dili ikaw mahimuot sa mga nagabuhat og sala, kay ang sala kaaway mo man. Putlia kami karong buntaga pinaagi sa pagpamati sa imong mga pulong. Panalangini ang mga pulong nga among pagapaminawon karon. Tabangi kami Ginoo nga masabtan namo ang imong mensahe. Panalangini among kasing-kasing, among hunahuna, among igdulungog nga masabtan gayud namo ang imong buhi nga pulong. Tabangi kami nga mosunod niini. Ako nag-aampo nga imong panalanginan ang imong mga anak nga nagasimba karon. Tabangi kami Ginoo sa among mga panginahanglan matag adlaw, ang among mga kalanon. Panalangini ang mga trabaho sa imong mga anak. Ilikay sila Ginoo sa dautan, ilikay sila sa mga kadautan ni nga kinabuhi. Puna sila sa imong balaan ni Espiritu karon Ginoo. Among gidala sa pagampo ang mga nagbaluyahon, ang dunay mga problema na ikaw mutabang kanila o Dios. Linguna ang ilang mga panglawas na maayo sila. Kami nag-aampo nga dunay milagro mahitabo sa ilang kinabuhi karon nga adlaw Ginoo. Na ang ilang gibati nga mga luya sa lawas mawala pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. Panalangini ang Bradford Church sa among mga kalihukan ini nga summer season. Panalangini ang Daily Vacation Bible School, ang mga camp, ang mga programa sa nakalilain ng mga organizations, Lord, ubani sila Ginoo, nga kining tanan makahimaya kanimo Ginoo. Among gidala sa pag-ampo ang among goal nga to increase the worshipers mo na tabangi kami nga mag-invite kay daghan pa nga mga lingkuranan ang way naglingkod. And we are reserving this, Lord, para sa mga katawhan na amo niyang pagadanon. Kay nasayod kami nga ang imong pulong mo'y magdala o kabaguhan sa among mga kinabuhi. Na dili lang kami ang ayan maminaw ini kung dili mas labaw pa ang mga tao nga tuwa sa gawas nga makadungog sila sa ebanghelyo. Kung nga kung mutuo sila, mudawat kang Ginoong Hesus o maghinulsol sa ilang mga sala, makabaton sila kinabuhi walay katapusan. Ubani kami karon sa pagpadayon sa pagsimba, Amahan. Among giampo lakip ang among nasod, panalangini ang Pilipinas, ang among Pangulo, giyahin siya, ang tanan ng mga anaa nagalingkod sa gobyerno. Putlia sila, Amahan, tabagi sila, nga malikay sila sa pagbuhat o dautan. Nag-ampo kami nga ikaw maghatag og spiritual awakening sa Philippines. Na dunay outpouring sa imong espiritu sa mga tao maghinulsol sa ilang mga sala, mubiya sa ilang pagpakasala o mubalik na nanak kanimo. Kaya ang panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus haduol na kaayo. O kami nag-aampo na kami nga imong katawhan andam na mutagbo unya ni Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. Amahan ang gidala sa pag-ampo
ang pagpadayon na mo nga pagsimba karon na ang imong balang espiritu magalihok sa among mga kinabuhi. Kay kining tanan ang gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.
Praise God for that powerful song. The Lord is my life and my salvation. For these 3 Sundays and tulong ka Domingo sa Abril, we're going to have a short series, a mini-series on 1 Corinthians chapter 15, and of which karong Domingo ang part 1, we're going to expose 1 Corinthians 15 about the resurrection. So today, atong isgutan ang resurrection ni Christ. Next Sunday, we're going to talk about our own resurrection, and we're going to talk about the rapture. So, muna itong isgutan for this 3 remaining Sundays of April. Rapture, resurrection. Muna itong isgutan this month. Alright. Now, let me start with this what if. Una-una ang kalibutan kung mga butang na naa nato karon wala. No? Unsa kaha ang atong kinabuhi kung wala ni. Like for example, imagine our world if there were no cell phones. No? Unsa ka ang kinabuhi sa tao karon kung way cellphone? Kinumdum mo atong panahon na kumutawag kag mga taga Manila, mato ta sa PLDT, musuot ta atong booth, maghuwat ta sa operator. O niya, may istorya dito niya, magdali kay mahal na kayong bayad. Di ba? Now imagine the world without email. What if wala email? Masama na itong style sa una, telegrama, di ba? O as pag-greet, best wishes. Telegrama, o niya. Ato pag yung move on, di ba? Come immediately. O, di ba? ASAP. Kaya dalion man, mumura man, mahal man. Okay? Maybe katong mga batanon, mawala kaabot sa telegrama, pangatan na inyong mama papa, mao na ilang way of communicating sa una. Okay? The shorter the sentence, the better. Ano man, ang bayan mo taga-word. Di ba? Now imagine if wala emails karon, no? Imagine kung wala Google. What if there was no Google? Gusto lang ka makipaw sa meaning of a word, maadto pa ka Hebrew, maabri pa ka karon, mo-type na lang ka. Di ba? And everything is there. No? So makita ka ba na it is unimaginable kung kaning Google, email, internet, kung wala ni karon, I don't know if you can imagine ang atong kalibutan karon. But there is far greater and imaginable thing kung wala. No? Unsa man ni? What if the tomb was not open? Ang effect niya na mga igsoon, mas labaw pa kung walay Google, kung walay cellphone, or walay internet, kung wala ning abri ang gilugnan ni Jesus. In other words, what if Jesus didn't rise from the grave? Unsa ang kalibutan? Unsa ang atong kinabuhi karon? Unsa ang imong kinabuhi karon kung si Jesus wala nabanhaw? Mao na atong isgutan karon, mga igsoon. No? Kung wala nabanhaw si Jesus, dunay unong ka mga tragedies. 6 tragedies. What I want us to learn this morning are the 6 tragedies, tragic facts, if Jesus did not rise from the grave. Alright? So are we ready? So are you ready with your Bibles? Are you ready with your pens? Because we will start. Number 1. Unsa may hulagway sa atong kinabuhi kung wala pa nabanhaw si Jesus. Mao nay gisugdan ni San Pablo sa iyang sulat kapitulo 15 sa 1 Korinto. Our preaching is futile. That's number 1. Ang atong pagwalik sa manang futile, walay kapuslanan, walay pulos.
Look at verse 14. And if Christ has not been raised, our preaching is futile. Kung wala pa nabanhaw si Jesus, na ang among mga pagwali ni San Pablo, walay kapuslanan. Mga igsoon, ang atong preaching rin matag Domingo, kung si Jesus wala pa nabanhaw, walay pulos. In other words, there's no reason for us to listen to the preaching. Ano man? Because all preaching in the pulpit is made powerful by the resurrection of Christ. Kaya nga naman, unsa man itong ginawali, ang atong ginawali nini na si Kristo na banhaw, kay siya na banhaw, ang tanan mo tuo kaniya, maunsa man? Mabanhaw mo. Apan kung si Jesus, wa pa na banhaw, nang walay kapuslanan, di na lang naman pa. Ang magwawali, unsa man? Murag parehaan eh. Sa may mong makita diya. Why sure? Nagkurog. Na naman? So, pagka-sure na ang giwali patay. Di ba? Ganahan kita mag-share of nga itong Ginoo patay. Pero mo na yung implication mga igsoon na kung wala pa nabanhaw ang atong manluluwas, ingon si San Pablo, then our preaching is futile. Number 2, our personal faith is foolish. Ang atong pagtuo, unsa man ang foolish sa Binisaya? Binuang. Nganong dili man binuang nga nagtuo ka sa katawo na patay o nabanhaw? Di ba na binuang? In fact, mao na'y pagtuo sa mga ubang tao nga wala diha ni Kristo. Ingon ni San Pablo, and if Christ has not been raised, our preaching is futile, and so is our faith. Look at 1 Corinthians 1:18. Ingon ni Paul, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Mga igsoon, listen to this. Our faith is as good as the object of it. If the object of our faith is dead, then our faith is dead. Kanamita nga we are saved by faith alone. Okay? Kanang a faith, dili na siya na faith lang nato, a faith nato, no? Kanang faith nato igsuon, mahimo lang na siya na mapuslanon kung ang object sa atong faith kasaligan. Like for example, may ka nga doon na kay faith ni Buddha. Kaya kung ka na si Buddha di tinuod, wala na siya nabanhaw, naigamit ang atong faith. Wala. Meaning to say, bisag mayroon pa ka mga igsoon na ang akong faith sa Ginoo 101%. Apan kung ang imong Ginoo patay, doon na ba yung kapuslanan ang pagsalig sa usa ka patay na dugang? Wala. Mao na mga igsoon nga para sa mga wa kaila sa Ginoo, kitang mga Kristohanon unsa ta para nila? Mga foolish. No? Apan kanato nga nagsalig kang Ginoong Hesus, our faith is what? The cross is the power of God. Now, anong importante magyud mga igsoon na mabanhaw si Ginoong Hesus? Anong importante man? Okay. Let's go into something doctrinal. Kung si Jesus wala namatay, no? Kung wala siya namatay sa cross, mawala kang iyang pagka-Diyos, dili. Dili. Kung wala siya namatay ba? Sa ato pa, kung wala namatay si Jesus, ang iyang pagka-Diyos, di mawala, ano man. Kaya di man namatay ang Diyos. Apan, kung si Jesus wala nabanhaw, kung padayon siya namatay, Diyos pa ba siya? Di na. Dili na. Nga naman, kaya ang iyang pagka-Diyos na pamatud-an, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Mo nagsulti ni San Pablo, Romans 1:4, who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by His resurrection from the dead. Mao na mga igsoon na importante gyud sa atong pagtuo na masabtan nato na si Kristo na banhaw. Kaya kung si Kristo igong ran na tao niya namatay niya wa na banhaw, ang imong pagtuo kumong-kumong.
Nganong kumong-kumong. Patay man, yung magituan. Muna, in our Christian faith, there are 3 blocks about Christ that is very important and non-negotiable. Doon sa maning tulong ang mga blocks of faith. 1, Christmas. Nga nung sa atong simbahan, big deal kayo ang Christmas. Mayroon mga ba na pastor sa ubang simbahan lagi di sa Christmas kay pagan ko ng Christmas. Now, why is it that in our church, we celebrate Christmas? You know what? It's not because of Christmas tree. It's not because of exchange of gift. It's because of the doctrine of incarnation. Kung sa mga incarnation, it's on. Incarnate. Nga, ang anak sa Diyos, nahimo tao. No? John 1, verse 14, and the Word became flesh. Importante kay na. Nga naman, kay kung si Kristo wala nahimong unod, pwede pa siya mamatay. Di. Kaya ang Diyos, di man pwedeng mamatay. Kaya di man mamatay ang Diyos. Mauna na kinahanglan siya musulog ang unod, kaya ang unod may mamatay. So, mauna ang Christmas. Now, why is it we celebrate Good Friday? Kung sa mga Good Friday, kung sa may celebrate ito sa Good Friday? Iyang kamatayon. Nga nung importante man kay kamatayon ni Kristo, ano? Kaya iyang kamatayon, bayan sa ato mga sala. Kaya kung wak pa siya namatay, na ang atong mga sala, dili mabayaran. Pero ang importante yun ang pagkabanhaw. Now, imagine if the Christian celebration ends with Black Saturday, no Easter. O sa may implication igsoon, kung gutom ra namatay si Kristo, o niya wala, dilubog niya, wala na dayon, wala Easter. Dili pa, kompleto ang kaluwasan. Na naman, kay pinaagi sa iyang pagbanhaw na napamatud-an na ang iyang gihimo nato gidawan sa Ginoo. It is through His resurrection that His death on the cross was accepted by God. Mao na importante kay mga igsoon nga ang unsa man atong ituhuan ni Kristo, dili lang kay si Kristo na tao, dili lang kay si Kristo namatay. Kumplituhon gina nimo. Without the resurrection, the gospel, your gospel is not complete. Your salvation is not complete. Nga naman, because Jesus became man, He died, and He resurrected. Number 3, if Jesus Christ did not rise from the grave, our public witness is false. Bakak. No? Look at verse 15. More than that, we are then found to be what? False witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise if in fact the dead are not raised in Christ. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Igsoon, ang pasabot rin mao ni nga kung si Kristo wa pa nabanhaw, nakitang tanan mga bakakon, ang tanang apostoles bakakon, si Kristo mismo bakakon. Na naman, because si Kristo mismo nag-ingon na siya mabanhaw. Now imagine kung yung sa may implication ani nilang Peter, nilang Paul. Si Peter, yun sa man siya, he was crucified upside down. Gilansak siya pero yung tiyo to sa cross. Si San Pablo, sa iyang kamatayon, giputlan siya gliog. Si James, yun sa siya, gisunog. Ang usa ka James, yun sa gipaka-up siya. Ang uban, gipanitan. Silang tanan igsuon, namatay tungod sa ilang gibarugan na si Kristo nabanhaw. Apan kung si Kristo wa nabanhaw, kung sa may kapuslanan silang kamatayon, they died for nothing. Now, why do you think these people were willing to die for Jesus? You know why? Because sila nakakita na nabanhaw. Diba? Kita mga igsoon, kita ang nagsunod nila. Maula nga kung kita karon mo profess sa itong faith mo, pakita ka sa ubang tao nga ang among Ginoo nabanhaw. Nya kung siya wa nabanhaw, unsa man tagtanan? Baka. Diba? Apan kay tinuod nabanhaw ang Ginoo, mao na ang atong pag-witness. O saan ang witness? Ang pag-witnessing? Pagpakita ba? Buhi.
Apa na problema na itong mga igsoon mo ni. Daghan na to dire na ang Ginoo na to buhi, pero ato kinabuhi patay. Nga naman, kaya ngadto sa kalibutan, no? Sa atong mga trabaho, sa atong mga opisina, di man makita nga buhi si Kristo. Pili di man tapirme. Di ba? Na kay problema, gool. Di ba? Kung naay mga binuang dito, apil ko kag binuang. Di ba? So, sa may ipakita nimo na ang Ginoo na yung isipan sa man, patay. Apan kung buhi ang Ginoo, buhi siya, dili lang buhi sa Biblia o sa history, kundi buhi sa itong kinabuhi, unsa man ang itong kinabuhi karon. Makita po sa atong kinabuhi na ang atong manluluwas buhi. So kung buhi atong manluluwas, magkinabuhi kita nga unsa man. Dili pakyas o dili madang ugod. No? We live our Christian life in victory. Mao na you are victorious over sin. Dili ka madaog sa mga kaaway. Kung naay mga binuang, dili ka dali dani nga naman. Kay nasayod ka na imong gisaligan nga Dios o sa kabuhi nga Dios. Apat kung ikaw o sa Kristohano ni Kristohanon ko, apan during the week, tuwa ka dito, nag-inom-inom, tuwa ka dito, nagbuhat ng dautan, nangilad, nangnawat, namakak, ng atong mga bastos ng mga butang, unsa man ang Ginoo nimo? Patay. Diba? Kaya nga naman, ang pagkabuhi sa atong Diyos, listen, ang pagkabuhi sa atong Diyos, makitaan gayon sa pagkabuhi sa atong pagtuo. Amen? Kung buhi atong pagtuo, kana na pagtuo, magtudlo yun nato sa pag-witness sa sakto nga mga butang. Unsa man ang witness? Unsa imong ipakita ba? Di ba? Kana bang imong silingan mindod nga Kristiyan din na siya tinuod ni siya? Kay kung ako na siyang awayon, di na siya mo mangaway. Tagaan pa hinuon ko. Di ba? O. Kung ako na siyang libak ko, di ko na siyang libak ko na boss. No? So, tinuod yun ng Christian. Pero kanino sa lang maslingan, ka nagsimmas Bradford, ay nalanta. Di ba? Oh. Nga naman, pagkangilaan, yung batasan. Masuko na yun. Masakiran lang ganyan tin, masuko. Di ba? Asa ka na siya na Bradford? Ampot, di kita taga-ubos. Kaya mga tao na rin yun, mga maayon yung tao. Amen? Ang point is this, mga igsoon, makaibaw ang mga tao kung kinsa atong tinuod na manluluwas, kung buhay ipagpatay. Ano man? Asa lang makita? They don't have to go to our church. Di na sa mga manipas kung siban, pero kaibaw. Makaibaw na sa pinaagi sa imong pulo. Pinaagi sa imong binuhatan. Pinaagi sa imong mga batasan. Amen? People will know that my Jesus is alive when my faith is alive. Amen? Because ang pagtuo, so sulti pa ni Jacobo, is dead when it is not producing actions. Amen? Nakadamo ba to? Ang atong pagtuo, patay kung ang atong pagtuo, wala na munga o unsa. Maayong buhat. Okay? So, we should be good witnesses of Christ. Amen? Na makita na ito, masakay tagsakyanan, matod na sa mall, kung example, ka na nagpalita, o nagadanghag ang tinira, niya, bisag siya gadanghag, ikaw kay Christian na kantinod, peaceful yung ka, bisag galungot-lungot na yun, gadanghag yun ni, pero peaceful yapon. Na naman, kay you are aware na kung magsapot-sapot ko dari, manghagis ko dari, makita ano niya ako dari, kami sa loob, ako man taga-Bradford. Nanghagis. Yung sa may sulti nila, amo, din ang mga taga-Bradford. Why self-control? Diba? Pero kung kita tinuod atong pagtuo, bisan pag di may balita, we will bite our tongue. Why? Because we are controlled not by our own heart, but by the Holy Spirit. Amen? Ikaw pa, if Jesus Christ did not rise from the grave,
This is the worst. Our propitiation of sin is a failure. A failure. Unsa man ang propitiation? Okay, look at verse 17. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Unsa isulti ni San Pablo? Kung wa pa nabanaw si Jesus, ikaw anaagya kung kas imong mga sala. Sa ato pa, kung sa ng propitiation, okay, it's an old English word. Ang translation niya na sa English version karon, sacrifice of atonement. Kung sa ng atonement, bayad sa sala. Katong kamatayon ni Kristo sa cross, gitawag to siya of propitiation. Say that word, propitiation. Kung sa na, bayad na. Okay? Bayad na sa sala. Nang in the Old Testament, di ba, kung sa may buhaton nila, haron nga ilang mga sala matabunan. They have to offer sacrifice. Pangutana, kausa na ba sa mo offer? Pirmi, na naman. Kaya ang ilang offer na sacrifice, o man naman how? Di ba, na sa Bible na ang katong kandi nga gi-offer nila pagka after 3 days, balik dagat. Wow! Nagpadayon siya kamatayon. Meaning to say, mga igsuon, na in the Old Testament, ini-offer lang sacrifice, magsigis lang balik-balik og sacrifice na naman. Kaya ang kanting, ang karnero na ilang i-offer, wa man nabanhaw. Sa ato pa, temporary ra ang effect. But it's different with our Lord Jesus Christ. Ano man? Kaysa diyan si Kristo namatay sa cross alang sa inyong sala. Akong sala, nagpabilin ba siya sa cross? Wala, nabanhaw siya. Meaning to say, sa iyang pagkabanhaw, ang atong sala natabunan. Amen? Tanawa sa Romans chapter 4, verse 25. He was delivered over to death for our sins and was raised up to life for our, tanawa, for our justification. So, naa sa pagkabanhaw ni Jesus, na kita di-justify ta ato atubangan sa atong amahan. Mao na mga igsoon na kung wa pa nabanhaw si Jesus, ikaw o ako, kung mamatay ta karon, mubayad yan mo sa sala. Nga naman, kaya kung wa pa siya nabanhaw, ang iyang kamatayon, wa to gidawat sa amahan. Mao na sa Old Testament nga, pag-offer ng sacrifice, mo-offer na po sa balik nga naman, kaya wa man to nabanhaw ang kandi. Mao na, mabalik na po sa offer. But it's different with our Lord Jesus Christ. Ano man, kausara siya namatay sa cross, apan ang iyang kamatayon, ang iyang sacrifice was perpetual. Ang effect perpetual. Mo na bisag karon nakasalat pa, mangayong tagpasayo sa Ginoo, dawaton ba niya itong pagpangaypasayo, dawaton na naman. Kaya ang atong pagpangaypasayo, pinaagi man kang Kristo Jesus. Mao na kung ang tao di mo to ni Kristo Jesus, bisan pag mangay isang pasaylo sa Ginoo, di gina siya pasaylo na naman. Kaya ang forgiveness sa amahan, asa ra man makuha kung ikaw moagi kang Jesus Christ. Mao na kung wa ka migsalig ni Jesus Christ, wa nimo gidawat si Hesus Kristo nga imong manluluwas, dili ka kadawat sa kapasayloan sa amahan. Amen? Number 5. If Jesus did not rise from the grave, our promise of a future is fearful. No? Ang saad may tungod sa kinabuhi after death. Kung saman, dili lamig, kung dili pait. Look at verse 18. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Ayaw mag-expect og langit, hindi kamatay na naman. Kaya kung wag pa nabanhaw si Jesus Christ igsoon, why langit nga paabuton? Kaya nga naman, mismo siya, wag kabalik. Di ba na makaluluoy? Kung wag pa nabanhaw si Jesus, katong bitaw nangamatay na to ng mga igsoon sa pagtuo. Di ba, may mata sa ato ilang mga ginikanan, ilang mga asawa nga, ay kagol igsuon, kaya tuan na to siya sa Ginoo. Kanang tanan baha, kung wa nabanhaw ang Ginoo. Kaya kung wa nabanhaw si Jesus Christ, what lies after death? Nothing. Only what? Fire of hell. Mao nang pait kaayo kung wa nabanhaw ang Ginoo.
If Jesus Christ, if there is no Easter, if there is no resurrection, you know what? When you and I die, there's only a fearful expectation of the fires of hell. Kung wala pa nabanaw si Jesus, inikamatay ni mong nako, usara itong ipaabot, impyerno. Apan kay si Kristo na banhaw, igsuon, nasayot ta na ang tanan na nagatuo kaniya. Bisang pagmamatay ta, nasayot ta na dili ta padong sa kalayo, kundi padulog sa kinabuhi. Walay katapusan. Let me share to you a story ni Kisa Manin. Kailan mo ane? Okay, dili na si Chiquito, ha? Si Dr. Albert Einstein, a genius, known as the man of the century. But just like any one of us, even a genius like him can also be absent-minded. One time, no? In a train, naasa na to sa train, si Albert Einstein, padung na ang konduktor sa train, kukuha sa ticket, no? So pagkakita niya na padung ng konduktor, iyan nagyan ng ticket. Ang problema, na-misplace. So tanaw niyang tanan, no? Ay, wala yung ticket mo, lawan ko ane. Pag doon na sa konduktor, ingon na yung konduktor nga, it's okay, Dr. Einstein, I know you. I know you bought the ticket. Okay? Okay ra. Pero nagsige ko siya pagkita. Gilig-lig yan po. So, nag-uon lang konduktor na, Sir, Doc, I know you. Ayaw kag-uon. Kay, di lang iti ka ipakuan. Kibaw kung kaila ko ni mo. Nitubag si Dr. Einstein na, yes, kailan ko na ko. Probably, mawag ko kibuasa ko pa doon. Kaya na ito ticket na ako ang destination mo akong ipangita. O siya kay ba, isa kayo siya, pero o siya kay ba kung sa asa sa manaog ba? The same question with you and me, mga igsoon. Kailan ba kung ginsa ka? And do you know where you are heading? Kay ba kaasa ka pa doon? Kay mga igsoon, kung ikaw nagtuon ni Ginoong Jesus, kay ba kaasa ka pa doon? At kung ka pa doon kung asa siya karon. Amen? Pero huwag kang kaila sa imong kaugalingon, huwag kang naghinuso sa imong sala, huwag kang gidawat si Kristo sa imong kinabuhi, na huwag kang kay ba asa ka pa doon. So, ti ka asa ka pa doon, para makibaw ka. Ang tao na huwag pa, na born again, padong ngadto sa kalayo sa impyerno. Mao na gisulti sa Biblia. Kung wa pa nimo gidawat si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, sa imong manluluwas. Kung wa pa ka nagbaso sa imong mga kasalanan, wa pa nimo gisurrender imong kinabuhi kang Hesus, ang imong train gisakyan karon padung sa impyerno. And the only way for you to have a reroute, no? Change of destination, is for you to believe in the Lord Jesus Christ. Na siya, anak sa Diyos, namatay siya sa atong mga sala, o siya nabanhaw haron sa paghatag kanimo kinabuhi, walay katapusan. So pangutana, igsoon, do you know where you are heading today? Kung mamatay ka karon, asa ka pa doon? No? Dili ka makaadto sa langit, kung wa pa ka nataw pag-usab. Klaro kayo ng isulti ni Jesus Christ. John 3:3. Unless a man is born again, he cannot enter or see the kingdom of God. Kung dili ka mataw pag-usab diya sa Espiritu, di ka kaskita sa gingharian sa Dios. Mao na pamutan na yung kaugalingon karon igsoon. Born again na ako. Pastor, naman akong name sa membership. Born again ako. Dili. Being born again and being a member of this church are two different things. Pwede ang imong makita niya sa libro ni Nita sa computer. Pero kamatay ni mo, wa kas computers langit. Mas maayo pagwa imo nga din na. No? Mas maayo pagwa imo nga, wa man di ka kabutaw, okay lang di ka kabutaw. Basta kasud kag langit. Amen? Kaya problema, kung naay mo nga din na, naay mo nga sa program, birthday na, sa bulletin na to, unya imong nga, wa sa Book of Life, di kakasod na naman because the Bible says, Revelation chapter 20, no? Verse 14, anyone's name not written in the Book of Life, they are thrown into the lake of
fire. Ganahan ka na, igsoon? No? Anyone's name not found in the book of life. No? Balikon na ko ang verse sa inyo na pag-isulat. Revelation chapter 20. Okay. Ano na yung problema karon? Pwede ka makuha man eh. Verse 14 and 15. May nang sure. So siguro ay suon nga kay baw kaasa kapadong karon. Okay? Kaya nga naman, kung di pa nimo mangluluwa si Kristo sa imong kinabuhi. Wa pa ka naginuno sa imong sala, kapadayon na gyapon kasi kung pagbuhat og kinabuhi nga makasasala, ayaw pagsalig. Kay may impyerno ka yun. Pag hinulsol. That's the message of Jesus. Repent so that you will enter the kingdom of God. Pag-usab. Katapusan. If Jesus Christ did not rise from the grave, then our prospect for this life is a fantasy. Kung si Kristo wa nabanhaw ang imong kinabuhi karon, no? Ang imong mga prospects for this life, why meaning? Look at verse 19. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Ang point niya mo ni, na kung si Kristo wala nabanhaw niya ang imong kinabuhi karon, dalaog ra ka ni Kristo nang ikaw ang pinakamaluluoy, kaluluyan na tao sa kalibutan. Na naman, kay nagsalig ka sa usa ka tao nga patay. Apan mga igsoon, wala nagpadayon na patay ang Ginoo. Amen? Because Jesus Christ conquered death. We don't get 6 tragedies. We get 6 triumphs. Amen? But Christ has indeed been what? Raised from the dead. Okay? So ako naming flash sa naon na to. Kung sa may makita ni mo diya. Kung sa may nakita nilang Maria pag-abri sa tomb. Ang ilang nakitaan, way lawas kung sa naman. Closed ra. And the tomb was open. Praise God. Meaning to say, mga igsoon, because the tomb was empty, your life now will not be empty. Amen? Mao na implication. Because the tomb was empty 2,000 years ago, ang tanan na mosalig ni Kristo karon, mao na isa sa Biblia, ang imong kinabuhi, dili gayon ma-empty. Ma-empty pa ng imong battery. Ma-empty pa ng imong load. Pero ang kinabuhi sa tao na nagsalig ni Kristo, dili yun empty. Why? Because Jesus Christ is alive. Kung sa isulti ni John chapter 10, verse 10, writing down, John 10:10, kung sa isulti ni Kristo, I have come that you may have what? Life. Kung sa naman na life. And have it more abundantly. Imagine na, igsoon. Ang mga describe ni John na ang kinabuhi na maangkon sa tao kung siya na ni Kristo, dili lang kay life, kundi more. Dili lang kay more. Abundant pag yun. Amen? Mo na ang mga tao di kasabot sa mga Christian, ang tinong na Christian di kasabot ng mga tao nga naman. Kaya bisag kung sa mga naghihatag, bisag panas niya ng mga pagsulay. Pero ang Christian pa din, hindi po makatawa rin yapon, mag-praise God yan. Kung saan man niya, nabuhang naman siguro rin. May na mga tao nakabuhang, naging mo, no? Ay, no problem, hindi isang nabuhang tinoon, nabuhang mis Ginoo. But mas maayo pa na nabuhang mis Ginoo kaysa nabuhang mis sa butang bilis kalibutan. Amen? Kaya nga itong pagkabuhang sa Ginoo, mudala na ito sa kinabuhin, walay katapusan. It's worth it to trust in the Lord Jesus Christ. Okay? Now, there are 6 triumphs. No? Dito na lang ako. So, because Jesus indeed rose from the grave, let's try to reverse the 6 negative. Alright? And I will not deal with them individually. We are going to end with this. Kay tinuod nga nabanaw ang Ginoo, number 1, our preaching today is powerful. That is why I can preach here with all my persuasion. I can shout. Why? Because I know that what I'm preaching is from God. And the God I'm worshiping is a living God. Amen? Mo na nga mag-invite na sa mga friends.
Nga di man tamaw invite? Because we know na kung makatamak siya, kung makadungog siya sa tulong sa Ginoo, the living Jesus will work in the person's life. Kay buhi atong Ginoo nga gisimba diri sa platform. Number 2, our faith is plausible. What's may plausible? Reasonable. It's not foolish. It is based on facts. It is based on the Word of God, and it is based on the fact that Jesus Christ is alive. Dili ka angay kaulaw imong pagtuo. Pwede ka makiglali sa imong pagtuig suod. Because our faith is reasonable. It is logical. It is senseless. No. Usa may positive sa mayroon akong sinful. Sensible. Yes, that's the word. It is sensible. Pwede niyo mong ilalis na naman. Because it's based on the Word of God. Number 3, our witness is precise. Dili ka mahadlok na baka nga naman. Because you know that it is based on genuine truth. Why nakakita siyang lawas? Ano makikita sa lawas ni Kristo? Diba? There were some people who tried to look for the body of Jesus. That's foolishness. Why would they look for His body? His body is in heaven. Amen? Na but how? Mao na nakita ng mga nagtuo ni Kristo karon, dili ta maulaw mo pakita sa tong pagtuo. Ngano? Kay it's based on what? On the truth, and our witness is precise, and our sins are purged. Mo na ikaw o ako karon di ta mahadlok na nakasata, ano di ta mahadlok? Kay nasayod ta na atong sala gipakamatyan na ni Jesus. Amen? Okay, don't get me wrong. You might get the impression na pastor, pwede dito magsipakasa, hindi ta mahadlok. That's not what I mean. We have to fear God because God is holy. Okay? I'm not saying na magsigit pagpakasa kay okay or no. Sin is not okay. Remember, every time you sin, it is that sin that caused our Lord to suffer at the cross. But what I mean is this, di ta mahadlok na ang sala nato mudala pa nato sa impyerno. Ano man? Because Jesus purged us with His death and resurrection. Amen? Gipurga na ta. Okay? Gipurga na ta sa itong mga sala. Ikalima, our future is positive. Mo na, nabisag karon kung paon ko Ginoo okay ra gyud. Mo na, I envy those, our brothers and sisters who died. I envy them. Kaya now, tuwa na sila dito. Mo na nga, di kasabot ang mga unbelievers. Ano man? Ang mga unbelievers, mahadlok, mamatay. Di ba? Pero kitang Christian, bisag na ata sa funeral, bisag na ata sa service, mga tawag yung mga naman. Ano mga tawag basta patay man? Because we believe that for Christ, in Christ, to live is Christ and to die is gain. Amen? Di tamadlok. Nga naman, because I know the moment I die, I will face the paradise of my God. I will be with all the saints. I will be with all the saints. Atong makauban rin ako na. Dili ta angay mahadlok. Why? Because Jesus Christ is alive. Our future is so positive. And lastly, because Jesus Christ is alive, our present life is purposeful. There's meaning. Right? There's meaning to life. Pastor, ano man mag-suffer ko, ani? Pastor, ano na aming problema? You know what? You have that problem because there is a solution to that problem. You're in that situation because there's meaning, there's purpose in life. Ang mga tao maway Ginoo, why purpose? For them, life is just biological living. Murag mga lamok. Nga lamok, sige rag palita o dugong niya, patay. Modern life. But that is not the life of a Christian. Amen? We are not here na mura lang taga ng randomly going around. No. We have a purpose for living. And the moment we die, we know where we are heading. That's why Jesus says, because I live, you too will live. Ang pangutana, are you born again? Nataw na ba kapag-usap? Now, so maybe napay mga kauban na ito din karon na nanimba. Waka kibaw. Pastor, saan ako pagka-born again? No? Mo-join ko mo sa mga pamimbro ko sa inyo. Pastor, dili. Being born again is not about
being a member of the church. Being born again is your personal decision. It's your personal invitation of Jesus. It's your personal repentance. Okay? Na moangkot ka na ikaw makasasala, imong dawaton ang Ginoo sa imong kinabuhi, and let Jesus live in your life. Now, may I request everyone to please bow down your heads and close your eyes. I want to give everyone the opportunity. Kung wa pa ka, feeling niyo mo, mura, di pa dyan ko luwas, pastor. Di pa ko sure, pastor, kung makasuot ko sa langit. Please make that sure today. Jesus said, because I live, you too will live. Karong buntaga, I want you to face the Lord. Pangayo pasaylo sa imong mga sala. Ang Biblia nag-ingon na tungod sa atong mga sala, kita malaglag ngadto sa kalayo sa impyerno. Si Kristo minganhi sa kalibutan, haron siya magpakamatay sa pagbayad sa atong mga sala. O siya nabanhaw, haron ang tanan na ningsalig kaniya, dili magpabilib ngadto sa kamatayon, kundi mabanhaw usab sa bag-o kinabuhi. Pasudla ang Ginoo sa imong kinabuhi karon. Ganahan ka maluwas, dawata ang Ginoo. Pray with me. Ginoong Jesus, nasayon ako na ako makasasala. Pasayloa ako sa tanan akong mga sala. O karong adlaw, gidawat mo ikaw na ako manuluwas, na akong Ginoo. Luwasa ako sa akong mga sala. Tabangi ako, Ginoo, sa pagsunod sa imong mga pulong. Ugasi ako sa tanan akong mga sala. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Malakay, Kapitulo 3, versikulo 10, nagaingon, dadaan ninyo ang tibuok na ikapulo ngadto sa balay, nga titikanan aron ang adunay kalanong diha sa akong balay. Kung pinahagi niini, sulayin ninyo ako karon, pag nagaingon si Jehova sa mga panon. Kung dili ba, buksan ko kaninyo ang mga tapuanan sa langit. Ububuan ko kamo sa panalangin, sa pinaagi nga wala kunya'y lapit ng igong kabutangan sa pagdawat niini. Atong dagwan ang atong ikapulo, mga saan ng hanan.
Magampo ta. Amahan ng mga langit nun, nagaampo kami inyong halad. Gikan kanimo Ginoo unsa man ang naangko namo karon. Tipik lamang niini among ibalik diha kanimo. Hinaot ikaw magapanalangin usab sa mga kamot nga nagadala niini. Panalangin kini o gamita kini alang sa pagpalambo sa imong gingharian dinhi sa yuta. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pabilin ta sa pagtindog ug atong awiton ang katapusang awit si Jesus karon na balik. Salamat o Dios sa mensahe nga among nadawat gikan kanimo karon. Salamat Ginoo kay adunay imong ipakataw pag-usab karon nga Domingo ha. Pinaagi sa ebanghelyo, pinaagi sa ilang pagtuo ni Ginoong Hesus. Salamat Ginoo kay sila ang ilang mga ngalan napatik na dito sa libro sa kinabuhi. Salamat Ginoo nga ang among pagsalig nimo karon aduna gayoy kapuslanan kay nabanhaw man si Ginoong Hesus o kay siya nabanhaw ang tanan namong pagabuhaton karon, ang tanan namo nga mga problema, mga kagul-anan aduna gayoy kapuslanan kay si Kristo mo'y magtultol ka namo ngadto sa dalan sa kinabuhi walay katapusan. Tig-una kami Ginoo nga magkinabuhi kami nga mga madaugon diha sa pagtuo. Nga dili kami magpadala sa mga tentasyon ni Satanas. Nga dili kami magpahiuyon sa mga butang ni nga kalibutan. Kay dili kini kalibutan among kalibutan. Kami imo man kung ikaw among mang Dios, kung ikaw lamang ang among pag-aalagaran sa among kinabuhi.
Ako nagaampo dining imong mga anak nga nagaluhod karon dinhi sa atubangan. Tubaga sila o Dios. Ako nagaampo nga ikaw magabindisyon kanila, maghatag ka sa imong grasya. Haron nga ilang mga gipangayo, ilang madawat, pinaagi sa ilang pagtuo ni Ginoong Hesus. O karon, ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya ni Jesucristo na atong manuluwas o ang kalinaw sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan karon o hangtod sa walay katapusan. Amen.